Hi, this is Vanessa from um, Tabi-Tabi Lang. I would like to share my experience as a BPO agent, a call center agent, and it was so sad na dun sa first BPO company na napasukan ko, I've been a lot of struggles and all um, the things happen during my stay in this company. Hindi ko na tutukuyin kung anong klaseng, kung anong pangalan ng company, pero sabi ko nga this company is really, really good with first timers, with sa mga newbie, kasi ito yung company na po pwede mong pasukan lalo na kapag as a stepping stone, ganyan. Kasi you will find different accounts, financial, travel, telco, sales, and all, na talagang first timer friendly yung environment, yung ambience, ganyan. Though hindi nga lang promising yung mga offers nila in terms of salary, tapos in terms of um, ano pa ba, in terms of, or if you are aiming for a higher position, ganyan. Pero yung back in the days pero yung dati, before pa na napalitan, sa healthcare provider naman, it's very good. Kasi siguro yun din yung mga advantage na nagamit ko talaga during my stay in this company. Pero, yun nga. Um, at first, ang nangyari kasi sa akin dyan dun sa unang-una kong encounter, applying to this company, medyo na-confuse ako dun sa recruitment nila that time kasi nga, hirap-hirap ng schedule, tapos they're not updating us kung ano na yung status ng application namin during that time. I'm seeing numbers and different names on the emails na nakatag or naka-CC. They're all asking what are the status of their application. Ako ganun din, nakikiramdam lang din ako. Tapos ang unang experience ko ay I was chosen to join a travel account that time. I passed the initial, the screening, and the final interview. Tapos yun na, sinabihan na ako na, oh, this will be your account. So, maghintay ka lang para malaman mo yung training. Tapos lumipas yung mga isang araw, 2 araw, 1 linggo. Umabot ng 2 linggo na wala akong balita. Tapos malaman ko na lang na we are being transferred to other account kasi nga daw hindi nga daw pwede doon, so parang hindi na kayata kami makaka-join. So blessing in disguise din naman na maganda yung napuntahan ko kasi they offered me malaking startup for newbie like me sa ganitong industry, especially sa agent, ganyan. Maganda yung salary as per those na nandoon na talaga. Sabi ko medyo mababa yung salary na inoffer sa akin, pero compared to Manila, sabi ko ganun. Pero I'll try my best, sabi ko ganyan. Na pansamantala lang naman, sabi ko ganun. Well, to make the long story short, yung sabi kong pansamantala na yun, tumagal siya ng kulang-kulang 3 taon. 2 taon at 7 buwan to be exact, or 6 months to be exact. So, ito na nga, nung nakapasok na ako sa isang account na yon, which is financial din siya, collection specialist ako. And then,
Nakita ko na doon yung mga policies, nakita ko na doon yung handbook, nakita ko na lahat ng mga nangyayari inside the BPO industry, kung anong klaseng environment. Nakita ko din doon na iba talaga yung kahalagahan na independent ka, kasi you cannot depend on anyone. You only can depend on yourself, kasi ang baon mo lang sarili mo, buntot mo, hila mo, ganun yun. So, ayun na nga, ang policy kasi doon sa, during the training, nag-enjoy naman din ako kahit na sobrang pressure, ganyan, naramdam ko na agad sa training pa lang na medyo mabigat, madugo. So, kaya pala ganun yung offer, it's because madugo nga siya. So, okay naman, mga training days, until we reach the nesting na kailangan na namin ma-certified. Hindi ako po pwedeng ma-late or mag-absent, kasi 1 late is equivalent to 1 absent. Kapag nasa nesting stage ka, if you already accumulated mga 2 lates, so syempre isang absent na yon, isipin mo, may absent ka pang isa, kung nakadalawa ka na, officially terminated ka na talaga out of the program, kasi you are unable to meet the criteria na hindi talaga po pwede na malate at mag-absent ka. So, hindi ka po pwede mag-isip ng petics or magdahilan. Kung may sakit ka, dapat you have to make sure na iisipin mo na mabuti, pag-iisipan mo mabuti kung worth it ba yung pag-absent, pag-late mo, or kung ano-ano man. So, ayun na nga, bigla akong nagkasakit. Siguro, dala na rin ng pressure, tas yung puyat, kasi I've been, since pandemic, wala talaga akong ginagawa nun, kundi mag-tutor lang ako, parang work from home lang. So, yung mga ginagawa ko lang is pure side hustle lang, ganyan. So, ibig sabihin, na medyo na-pressure na ako, ganyan. Tapos, nagkaroon ako ng over-fatigue. I've been hospitalized overnight, pero dahil ayoko talagang mag-absent, pinanindigan ko yun kahit na nakaswero ako, sabi ko. Tapos kahit na may nakadikit pang parang syringe pa dito sa akin, kasi nga for pain, kasi sobrang headache at kung ano-ano na yung yung mga nararanasan ko. At that time, hindi mo po pwedeng gamitin na may vertigo ka, may headache ka, or something, may flu, hindi po pwede. So, sabi ko, sige, I'll take a risk. Papasok pa rin ako kasi I already accumulated 1 late already due to traffic. Hindi kasi ako aware na dun sa mga biyahe-biyahe ko dati. Tapos nilakad ko talaga yung mula dun sa sakayan hanggang papunta dun sa shuttle service namin. So, hindi ako aware na po pwede pala maghatid hanggang doon sa shuttle service. So, that is my first late at that time. So, parang papunta dun sa mismong main site na dun kung saan kami magtatrabaho. Nesting period, dun pa ako talaga na late. So, I can't afford na magkaroon ako ng absent, sabi kong ganyan. Kasi, after nito, so parang may isa't kalahati na ako na na-consume sa, sa account na to. So, hindi ko na po pwedeng malate pa or kahit na ano. So, that happened. And then, siguro, all the pressures and all, lahat na naramdaman ko. Plus, I tried to reach out someone na sa higher ko. Akala ko talaga makakatulong siya para maibsan ko ano yung nararamdaman ko that time. Nagkamali pala ako. And one of the great lesson that I've learned sa BPO industry, you never have to trust anyone kasi you really don't know what they're thinking at the back of their head. You really don't know kung ano yung, kung sino, kung anong klaseng tao yung makakasalamuha mo, yung kinakausap mo, kung snake ba yan or ano, di ba? And that is
one of my major mistake that happened na nag-regret talaga ako. Pero sabi ko, okay lang, no regrets din naman. Kasi trust this person. Sinabi ko lang, nagsabi lang ako sa kanya ng personal na pinagdadaanan ko that time. Na hindi ko alam na i-associate pala niya yun sa trabaho ko. At sinabi niya na parang I am unfit for this job. Tapos, yun na nga, na-issuehan ako ng reprofile for redeployment that time. Gulat ako kasi okay na ako after the training and with the nesting period, ganyan. Tapos, since okay na ako, nagko-call na ako, napapakinabangan na nila ako, parang ganun. And then, all of a sudden, you were kicked out of the program. Parang, okay, what will happen to me now? Parang, halika muna dito, ganyan. Tapos, you have to sign this paper, ganyan, ganyan. Tapos, i-explain sa'yo that you are unfit for the job. Parang, wait lang. Bakit? Sabi kong ganon. Sabi niya, kasi nga, diba, ganito may pinagdadaanan ka, ganyan, ganyan. Talaga ba? Sabi kong ganon. Okay, ganon na lang. So, I signed the paper. And nakita ko dun for redeployment and all. Wala pang cut-off yata nung time na yun. Gulat talaga ako na, okay, mag-logged out ka na. Tapos, you can go na. Ganon. Sabi ko. Sakit. Para kang pinalayas bigla na hindi mo na alam kung anong next step mo. So, wala na akong magagawa kasi yun na yun Yun na yung scenario. So, ang ginawa ko na lang, umuwi na lang ako. Tapos, hindi ko pa masabi-sabi sa bahay na I am unemployed. And just like that. Ganon. So, parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, okay na rin. Sabi ko, at least makakapagpahinga ako. Kasi nga, yun nga dahil kakagaling ko lang ng emergency that time. Tapos, sabi ko, okay na rin. Pero naiiyak talaga ako kasi nga yung mga naging kaibigan ko na, nandoon sila. Tapos, we're unable to see each other again. Kasi yun na pala yun. So, I need to go home. Yan na, ganun na. Tapos, yun na lang. In-enjoy ko na lang yung mga araw na nagpapahinga ako. And then, siguro after 2 days lang na 2 days or 3, I was called by the HR department and asking me bakit daw hindi ako pumapasok. Parang ganon. So, are you aware na possible ka na matag as a wall? Sabi ko, no. I think I was placed sa bench, naka-bench ako ngayon kasi nga due to ganito for reprofiling ako, ganyan. So doon pa lang sila naging aware sa HR na naka-bench pala ako. So ayun na nga. After noon, medyo syempre naiirita na ako, parang okay na ako akala ko carry na yun. So, hindi pa pala sila aware na ganun yun. So, parang absent pa ako nung time na yun. And then, so, syempre, active pa yung account ko. So, possible na kung ano man yung mga dapat nasasahurin ko pa within doon sa ng cut-off na yun, doon sa timeline na yun, possible pa na makaltasan pa ako. Just because of those reported absences. Parang ganun. Pero mo yun. Parang isang araw pa lang yata ako noon na tinawagan ako ng HR. Ganun katindi yung account na pinanggalingan ko nung una. HR pa yung tumawag. Asking something about matatag na awol or something. Parang pina-follow up nila ako. Which is good naman. At least they are aware or they are asking their employees kung ano na o bakit din na pumapasok to. Parang ganun. Appreciated naman yun. So, yun na nga, after a day or 2, and then I received a call from the recruitment, and they are asking me na if willing pa ba ako to reprofile to another account, ganyan. They offered me a shipping company or something. Willing ka ba dito, ganyan. Though alam ko na yung backstory
na may mga ramp down dun sa isang specific account na yon. At saka talamak naman talaga yung balita na nagra-ramp down talaga sila. Mass ramp down talaga siya. So sabi ko, ay hindi. Hindi ako sure. Sabi kong ganun. Pero kung ano na yan, sige, I'm willing naman na magpa-interview ako sa mga iba't ibang accounts. Okay lang kung ano ba yung mag-fit sa skills na meron ako, then fine, sabi kong ganun. Tsaka kailangan ko talaga ng trabaho right away kasi nga, naramdaman ko na kasi yung unang salary ko nung mga panahon na yon So parang, malaki yung sahod, so okay na ako doon. Kasi ito lang yung gagawin ko. So, yun na. And then, nagulat ako kasi hindi ko makakalimutan na someone called me and conducted an interview, and sabi niya, I like you. Sabi niya ganon. I like your confidence. I like how you communicate. Ganyan. Can you drop by dito sa recruitment dito or sa HR, malapit sa HR, ganyan. So, pumunta ako doon, nag-travel ako, papunta doon. I think that is Monday. Nagpunta ako umagang-umaga. Tapos, nag-offer sila ng free lunch, ganyan. Tapos, nag-conduct ulit sila ng assessment for me, parang SHL, Versant, and written exam. So, I passed all those assessment during that time. Medyo tagilid ako pagta-type kasi nga, hindi naman ako kaswabe sa typing job kasi never ko naman talaga yun pinagagagawa sa buhay ko. Tapos, sabi niya, okay lang yan kasi ang tinitingnan ko is yung grammar, tsaka yung how you constructed your sentences, sabing ganon. So, appreciated, sabing ganon. So, okay naman. Tapos, ito na pinag-uusapan na namin yung, yung offer, ganyan. Nag-ring yung phone ko. Tapos, nakiusap ako, sabi ko, sorry, kasi nga, parang multiple times na siya. So, sabi ko, sino kaya to? Tapos, sinagot ko kaagad. Sabi ko, nagpaalam lang ako na sasagutin ko lang yung call. And then, that call is from the financial account din. Tapos, sabi niya sa akin, are you okay? Ganito, ganyan. Tapos, in-interview ako. Tapos, sobrang bilis lang na. They asked me if I'll be able to start immediately, ganyan. Sabi ko, yes, I need to work ASAP. Sabi kong ganon. Okay, you can start today. Huh? Sabi kong ganon. As in today? Sabi ganon. Sabi ko, what time? Tapos sabi niya sa akin, I think you have to attend the training by 8. Talaga ba? Sabi kong ganon. Kasi nung natapos yung assessment ko yata, I think mga mga 1 na, past 1 na, or mga 2 na. So, kung magta-travel pa ako, it will take 2 hours or 1 hour and a half for me to travel back home. Tapos, matutulog pa ako. Tapos, magpe-prepare pa ako. Tapos, babalik ulit ako. Ganun yung kahirap. Sabi ko, siguro na sense na niya na baka struggle. Sabi ko, kasi actually I'm here conducting assessment or taking up the assessment from one of the LOBs here in our company. Sabi ko gano'n, parang gano'n pa. Sabi niya, okay. Sabi niya gano'n, okay, sige. Actually, this is the first day that your wave mates already started, or second day na yata nila yun. Sabi ko, really? Oo, and they're all waiting for you now. Sabi kong ganun, okay. So, parang nakakatawa naman na nagsa-start na sila, tapos ako, hire pa lang sa akin as their as one of the trainee, ganyan. So, okay. So, sabi ko, sige, pero would that be okay if I'll be able to attend by tomorrow na lang po kasi medyo exhausted na ako today, sabi gano'n. Okay lang, sige. Para may tulog ka pa, para bukas na lang, sabi gano'n. So,
it all started there. It all started my journey there, doon sa account na yon. Tapos, I met different people, and then, yun nga, I met yung mga colleagues ko na nakakatuwa, ganun. Sabi ko, siguro, I will not make it to the point na sobrang close na kami, kasi from the first account na na-encounter ko, sobra yung sobra yung bonding namin, tas ang sakit nung nagkahiwa-hiwalay na kami. So sabi ko, this training, parang chill lang ako, sabi ko gano'n. Gulat ako na welcome naman nila ako kagad dun sa account na yun, dun sa isang LOB na yun. Bali dun sa account na yun pala, sobrang dami rin palang LOB. Tas sila, sobrang unique yung LOB na yun. Tas sila lang ganon. So sabi ko, okay, tas meet ko yung mga iba-ibang, nakakatuwa. May mga iba-iba silang character. Then ganyan. So, tapos, they're asking you, ikaw pala yung tenured na kasama namin. Uy, yung swerte mo naman kasi yung training days mo, yung training period mo, mabayad. Parang ganon. Sabi ko, talaga ba? Sabi ko pang ganon. Oo, birin mo kahit na training kami, parang 150 lang kami per day or something like that. May free meals lang kami, pero ikaw, bayad ka na, may free meals ka pa. So, parang saya, yung gumaganong-ganon sila. Sabi ko, so ganon na, parang inano na nila na parang may privilege na yun nangyari sa akin, kasi nga since I am reprofiled that time, tapos tinuring na nila akong tenured kahit na ilang months pa lang naman ako nung sa isang account ko. So, yun na. Tapos ito na, dumating na naman ulit yung mga nesting period na yan. At ang dami ko ulit naranasan, like, bakit hindi kami makapasa-pasa, kahit nasabihin mo na nasa C1 na or B2 na yung mga levels namin sa English communication, Chenabangi. Hindi pa rin kami makapasa-pasa sa QA, na nai-stress na yung namin, yung training manager namin na naka-assign sa amin that time. So parang, ano ba to? Ano ba ng klaseng criteria ba yung hinahanap nyo? Ganun na siya. Tapos, nung time na yon, nalaman namin na sobra din pala kami sa head count. Sabi ko, okay. Tapos yung buong wave namin, pakalat-kalat lang, ganyan. Tapos hindi na namin alam kung ano mangyayari sa amin. Sabi ko, ito na naman ba yun? Sabi ko ganun. Tapos we heard na i-flex daw kami ng other LOB. Kahit hindi naman yun yung pinag-trainingan namin. So parang, pagod na ako, sabi ko ganun sa kanila. Tapos nag-crack na lang ako sa kanila ng jokes na, you know what? This is my first time in BPO industry. Tapos, first, company ko, na nagganyan ako, nag-agent ako, nagkukul ako. Pero, dito na yata ako magiging tenured sa kaka-training, kasi nakakapagod, sabi kong ganun. Tapos dun nga, sinabihan kami na madidistribute yung wave namin sa iba-iba ng LOB within the account. So, ibig sabihin nasa isang production pa rin kami, pero magkakaiba nga lang kami ng LOB. So, some of us are really disappointed, exhausted, stressed, kasi nga parang hindi na nga kami makapasa kagad. Tapos bilang bibigyan kami ng pampalubag loob na, you're all certified naman, sabing ganon. Nga lang kasi sobra tayo ng head count, parang ganon. So, madidistribute kayo sa iba-ibang So, yan, magbabarge in kami. Tapos may mga ganito, ganyan. So, yung alam mo yung nandoon ka na, tapos hindi mo pa pala alam kung anong kakahinatnan mo. Ang hirap. Sabi kong ganon. Minsan hindi ko na rin alam kung anong gagawin namin, kasi ako as older than my colleagues dun sa wave namin, sobrang ganito pala, para tayong patapon-tapon, pakalat-kalat, na hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Sabi kong ganon. So, okay na rin.
Tapos hanggang sa na-flex kami sa isang LOB na na-enjoy naman namin kasi parang 1 month yata kami. Bago pa lang, tapos ang nangyari kasi noon, yung mga seniors na nandoon is work from home. So, kami, dahil pandemic yun, kami yung mga virtual, kami yung nandoon na sa nasa site, kami yung mga nasa site. So, ilan kami na yung buong wave namin na nagko-call for them, ganto ganyan, ganyan. Tapos sabi nila kapag ka daw okay yung performance namin, and there are possibilities din na ma-absorb kami ng LOB na yun. Tapos possible din na mag-work from home kami. So kami inayos namin, ginalingan namin, hoping that we're going to get the privilege of of work from home setup instead of going or traveling to site, which is exhausting, ganyan. Pero hindi yun nangyari. Tinawag kami ng I think basta ng manager ng time na yon, ng account manager, at sinabihan kami na yun nga, na this time you're going to be distributed to other LOB nga. Yun na nga yun. Syempre, iba-iba na yung reactions namin, yung pagod, yung hirap. Talaga ba? Tapon-tapon na kami, hindi na namin alam kung ano na nangyayari sa amin, saan kami pupulutin, or are you just waiting guys for us to ano na ba yun, sumuko na, parang ganon, na parang mag-quit na lang, ganyan. So meron ng mga nag-resign, meron ng mga nag-awol, hanggang sa ilan na lang kaming natitira. Naniwala pa rin kami dun sa account na yun kasi nga nakikita naman namin na may potential naman talaga siya kasi mukha namang okay. So, nagkahiwa-hiwalay kami. And then, yung iba hindi nga nakayanan. So, awol, resign, absent, ganyan, kung ano na nangyari. Hanggang sa ako napadpad na ako dun sa inabot naman ako doon ng 2 years and 6 months doon sa account na yun, na sobrang struggle din talaga. So sabi ko, yung palagi kong sinasabi na hindi naman ako pang permanent dito. Siguro kung doon sa nauna nating LOB or doon sa una nating na sinabi ko na pang long term na talaga yung hinahanap ko na na trabaho. Pero simula nung ganun nga yung mga nangyari, sabi ko hindi mo talaga masasabi, no? What will happen in the future, what will happen next. So, eksaktong 2 years and 6 months ko. Syempre, meron na akong mga best friend, bestie, at saka yung mga, parang mga anak-anakan ko na rin, parang ganon. Mga close friends ko, ganyan. Biglang, merong news na magkakaroon doon ng ramp down due to, meron daw mga vendor competition. So, ibig sabihin, hindi na lang kami yung account at doon sa isang account na yon, meron pang sa ibang company nanganak na yung account namin. So, in other words, dun sa LOB namin, meron din kaming kompetensya sa ibang company. Same account, same LOB, pare-pares kami ng tool na ginagamit, at same colors, ganyan. So, ayun na nangyari. Nagbawas sila ng tao. Una, 5. Ramdam na namin yung pressure. Sunod, 10. Sunod, sabi, wala na. Tapos, unti-unti na. 20 biglaan. Sabi pa nila, try nyo mag-take ng RD. May mga ganun-ganun ba sila? Parang, ba nangyayari? Sabi kong ganun. Okay na eh. Okay na sana eh. Kaya lang, ganun talaga yung nangyayari eh. Alam mo yung
5 days na lang before Christmas. On 20th, at the exact day ng cut-off namin, we were eliminated from the account na tinuring mong bahay ng 2 taon at 6 na buwan. Sobrang sakit kasi nga naka-off pa ako that time. Tapos sabi pa, pumasok ka kasi you need to render RD kasi nga konti lang yung magko-call nun. Ako naman nagtataka ako kasi kakakuha lang ng schedule namin at alam ko naman na maraming tao sa araw na yun. Tapos ang ginawa, papapasukin ka ng alam naman nila naka-split off ka. At saka alam naman nila na naka-morning lang ako. So parang ang weird naman, sabi kong ganun, na papapasukin ka ng mid-shift. Ang daming tao nun. So sabi ko, I think there's something wrong. There's something going on. Sabi kong ganyan. So sa'yo na nga, nag-inform ako kinabukasan sa supervisor ko that I will not able to make it kasi nga medyo na late na rin ako ng gising nung time na yon. Pero nagpe-prepare naman ako kasi since RD naman yon, I don't need to follow the exact time, di ba? Ang oras ko naman talaga nun is 7 a.m. So I don't have to rush mga 3 a.m. or 2 a.m. just to get there para mag-RD. Kasi syempre pag RD mo, you're free to choose your time as much as possible close to the schedule na meron ka. So, I plan to go to work na mga 5 a.m. na siguro para okay na lang din, maabutan ko din yung supervisor ko kasi feeling ko may sasabihin siya sa akin or something. So, ako napapraning na ako. Iniisip ko, may nagawa ba ako? May terminable or meron ba akong nagawang for dismissal na ba? Ano ba yun? May NTE ba ako? Ano ba nagawa ko? Meron ba akong irate callers? Meron ba akong escalation? Ano ba yun? So, I asked her, kasi pinipilit niya na talaga akong umalis ng bahay. Sabi ko, so, is there a problem? Sabi kong ganun. Kasi you're demanding me to render an RD. Sabi kong ganun. Which is not normal for you to ask me. Kasi you know naman na I'm not rendering RD. Nang ganong talaga na hindi naman talaga siya urgent kasi feeling ko marami naman talagang agent Why? What is wrong? What is happening? Hindi, makakapunta ka ba? Ginaganon niya pa ako. Sorry, sabi kong ganon. I'm feeling something. Sabi kong ganon. Ano bang meron? Can you please tell me straight? Sabi kong ganon kung ano bang nangyayari. Mayroon ba akong dapat malaman? May nagawa pa ako. Tapos sabi niya, eto gusto mo talagang malaman. Really? Sabi ko, oo, gusto kong malaman kasi baka hindi ako makatulog, baka himatayin ako dito, kakaisip. Biruin mo, mag-e-effort pa ako. Tapos, ano ba yan? Good news ba yan? Bad news? Ang sinabi niya pa, good and bad. Sabi ko, unahin mo na yung bad news. Kasi alam ko naman kapag kami pag naka-mix yan, unahin mo na yung bad news para mas madali. Sabi kong ganun. Para alam ko kung ano gagawin ko kasi nararush na nga ako kung magpe-prepare ba ako or ano. Nabot siguro kami ng mga kulang-kulang 1 hour kami nag-usap. Sinabi niya na talaga na yun na nga na my name is on the list and that is what happened, ganyan. Sabi ko, okay. So, what happened? Sabi kong ganun, anong basis? So, syempre, yung mga usual, yung mga normal reaction ng mga makaka-receive ng mga bad news, diba? Syempre, parang, bakit ako? Diba? Ano nangyari? Bakit ganyan? So, hindi ako na-satisfied dun sa mga sinagot sa akin, pero wala naman ako magagawa. As they say, business is business. Pero nang pinipilit niya pa rin ako na papuntahin ako ng office, sabi ko, no. Sabi kong ganun. Siguro, nagmamadali ka. Baka bukas na lang, sabi ko. Ay, hindi. Wala kasi ako bukas. Gumagano pa siya. Then, pupunta ako doon kung kung hanggang kailan ka nandiyan. Kasi ayoko naman na makikipag-usap ako sa hindi ko naman supervisor or sa
hindi naman siya yung person na dapat nakakausapin ko. Syempre, dapat ikaw lang. Sabi ko gano'n. So, naisip ko na rin nung time na yun na what's the point of going to the site or going to the company, ganyan, doon sa building na yun, asking, really ba? Magtatanong ako, at pa magagawa ko? If the paper is there already, prepared already, then this is planned. Sabi kong ganon. There's no such thing as unplanned or something. Pero kasi na-feel ko na yun eh. Sabi kong ganon. Kasi recent lang, there, ngarag na ngarag yung buong training team for the upskilling and all. Sabi kong ganon. So, what is happening? Ganon. Tapos, meron na mga nauna ng ramp down, ganyan. So, sabi ko, hindi naman dun worth it kung pupunta pa ako. Pero nung time na yun kasi, syempre, magpapasko. May offer sila for mga Christmas basket, ganyan, mga pampalubag loob. Tapos, hindi pa ako prepared that time kasi yung locker ko may laman pa. So, sabi ko, nai-stress ako, sabi ko gano'n. So, hindi ko alam, up until this moment, hindi pa ako nakakapunta, hindi pa ako nag-show up doon. Sabi ko, gusto ko nga rin malaman eh, valid ba yun since hindi ko naman na-sign yung paper? Is there any offense ba or something, consequences ba kung hindi ko ba na-sign yung redeployment something, chenabangin na yun or something? Kasi sabi ko, hindi ko tara naman pipirmahan yun eh. Kasi, ewan ko, mali yung mga nangyari na magpapasko, tapos wala namang notice or anything. 'Di ba? Tapos ganito yung nangyari. Nakakaloka. Lumipas yung Pasko, bagong taon. Actually, bago pa mag-Pasko, tinawagan kami after few days after the ramp down happened. Nalaman ko na basta na lang daw pinag-log out habang nagko-call yung mga trabaho ko. Tapos, tinawag sila isa-isa, tapos in-explain, tapos pinapirma, tapos pinagbibigyan lang sila ng basket, picture-picture, yun na, uwian na sila. They never ask question. Some of them are shocked. I understand them. Sabi ko, ba't di kayo nagtanong? Ba't kayo basta pumirma? Bakit hindi nyo sinigurado kung ano nangyayari? Well, kung nandoon na, nakapirma na sila, wala naman namin magagawa. So, ayun yung ginawa nila, nag-ipon-ipon sila sa bahay ng parang kasamahan namin, ng friend din namin. Iyakan sila doon. Tas tatawagan nila ako para papuntahin doon. Punta ka dito, ganyan. Sabi ko, ano pang sense? Magkakasama-sama tayo, mag-iyakan tayo, makakabalik ba kayo sa trabaho? Di ba hindi naman? Sabi ko gano'n. So, parang, na ako, medyo disappointed ako both, yun nga, sa sistema, sa management and all, sa mismong account, sa mismong LOB, sa lahat. Kasi sabi ko, you're supposed to look after them, to assure them, diba? Pero ba't ganun? Or us? Pero ba't ganun yung nangyari? Tas wala kami explanation man lang or notice man lang, tas sasabihan ito lang yung naging basis, which is unacceptable for us kasi we're doing our own effort to do our job, diba? Sobrang effort kami na hindi kami nalilate, hindi kami uma-absent as much as possible kasi nga pinagbibilingan pa namin yung schedule namin, tsaka yung off namin. So, iba yung competition na nga sa part namin pagkatapos ganun pa yung mangyayari. So, parang nakaka-disappoint lang, di ba? Parang, sana hindi na kami nag-effort nun. Tumatakbo pa kami. Kahit ingihina kami, tinitiis namin para lang ma-budget namin yung oras at minuto na nalalabi sa amin para lang magamit namin pag magbabayo break kami, pag magsi-CR kami, ganyan. This is so unfair for us na maranasan yung mga ganitong bagay. Tapos, tatawagan kami for reprofiling, something reprofile. Tapos, magkakandak na naman sila na parang back to zero, na may mga assessment and all.
na pag tinanong mo yung ibang mga tenure, sasabihin nila pag rep profile na, dapat hindi na kayo nag-undergo ng mga ganitong klaseng assessment kasi magta-training pa naman or tsaka nag-actual calls naman na, ilang taon na kayo dito, ganyan. So, syempre, kumbaga, nafe-feed pa lalo yung mga nararamdaman namin that time. Siguro, isa rin ako sa pinaka-affected kasi nga ako yung halos pinakamatanda dun sa, hindi naman pala ako yung pinakamatanda. Isa ako sa mga pinakamatatanda dun sa grupo namin na magkakasama kami. Tapos sabi ko, ako may responsibilidad ako, meron akong anak, meron akong family, meron akong magulang na tinutulungan ko, meron akong apartment na kailangan kong bayaran. So, ang hirap, sabi ko gano'n. Ngayon, kung pagdadaanan na naman natin to, ano na mangyayari? So, ayun, yung assessment na yun, naligwak kami. Walang reconsideration, walang retake. Ligwak talaga. So, iba lang yung, some of us passed, able to make it, ganyan. They made it to pass the assessment, ganyan. O di okay. So, karamihan sa amin hindi. So, may second na naman daw ulit, and then what happened was, during the interview pa lang, mararamdaman mo na yung rhetorical question, sarcasm, tapos they're asking you, ano bang nangyari dito sa mga ganito, sa shrinkage nyo, ano bang AHT nyo, ano bang alam mo yung paulit-ulit na lang na yun na lang naman din yung tinatanong nila sa amin kada ibang supervisor from the other LOB or from the other account. If they're asking our shrinkage or our CSAT or our AHT for the past 3 months, diba? Parang ano pang i-explain namin sa inyo? Ito lang ba yung basis nyo? Makita lang yung data namin, ang datos namin ng mga past 3 months. Parang unfair naman yata nun. Aren't you going to ask us other or different questions in regards to our personality, our skills, or kung ano man ang meron kaming tumatakbo sa utak namin? Parang napaka-bias. So sabi ko, okay lang. Tapos, ligwak ulit kami. O pagdating ngayon, meron na namang third na isang account naman na sinasabi nila maganda daw, ganyan. Okay. Tapos hanggang ngayon wala pang balita sa amin. May grand opening na ng job opening sa iba't ibang company. Tapos, syempre kami, hindi naman kami engot na maghihintay lang kami kahit na naka-bench kami. Alam naman namin yung mga consequences or kung ano man. Pero kasi, as practically speaking, hindi ka naman para maghintay lang dun sa company mo kung ano man yung ibibigay nila sa yung account. Tapos kung hindi mo ma-meet yung criteria, hanggang kailan ka maghihintay? Kung hanggang saan? Gaano ba ang limit, 'di ba? Kung makatatlo ba kami, terminated na ba kami? Ano ba mangyayari sa amin? Ganun. 'Di ba? Ganun sana yung kayang liwanagin kung ano yung nangyayari. Pero hindi kasi ganun yung nangyayari. So parang kami, hirap na hirap, di namin alam kung ano yung gagawin namin, next step namin, di kami makaano. Sabi ko, total may mga job fair naman. So why not try to apply for different company, ganyan, while waiting kung ano yung gagawin nila sa atin. 'Di ba? This is breach of contract. Kapag halimbawa, it happened na na-hire kami or na-link kami sa iba ng company, pero kasi wala naman siguro masama kung mag-send lang kami ng email or kung may tumawag sa amin para lang malaman namin kung katanggap-tanggap ba kami at ano-ano ba kami talaga, ganun ba talaga, kasi mismo LOB namin hindi kami ma-appreciate or mismong account sa loob ng company namin hindi kami kayang i-appreciate, kaya kailangan naming malaman ano ba yung basis nila for the interview, parang ganun. So, ginagawa na lang naming praktisan yung ibang company para for us to pass kung ano man yung criteria na hinahanap ng mismong company namin. Internal kami. Hindi naman kami newbie. So, you have to make sure that you're looking after your people. Huwag nyo kaming pabayaan. Kasi,
Hindi naman namin kasalanan kung mag-ramp down yung mga accounts ninyo. Kayo nag-manage niyan. Andiyan kami kasi gusto namin mag-deliver ng good and quality of service. Ganyan. Yun yung mga goals natin. Pero yung kami, pinapabayaan nyo kami mismo. Anong gusto nyo gawin namin? Diba? May mga buhay din kami, kailangan namin maghanap buhay. Business is business as well. Yun ang mahirap no? Naiintindihan ko naman na palaging sinasabi ng ibang nagmamarunong-marunungan na kasi nasa employment ka If you wanted to succeed, you have to establish your own business. Diba? Hindi naman namin kasalanan. Diba? Kailangan ba maging mayaman na kami muna? Or ano bang kailangan namin gawin? Kaya, kung hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan namin, kung ano yung struggle namin, being in this situation, shut your mouth. Diba? Kaya kung ano yung mga nangyayari, kung ano yung mga struggle today, as much as hindi naman kami nakakaistorbo, tama na. Tsaka, sana ang ang akin lang na i-share ko lang kung ano yung mga nasa loob ko, yung mga napagdaanan ko as one of the agents, bilang isa sa mga milyon-milyon na ahente na nakaka-encounter ng mga same issue na kagaya ng napagdaanan ko. Ang hirap, sabi ko ganun. So, yun yung experience ko ngayon. It's a good and bad experience, pero let's see. Sana sa mga susunod, meron ako ma-share ng mga magaganda pang bagay, magagandang after this. Sana ito na yung mag-open kung ano man yung mangyayari. Diba? I'm looking forward to be successful in this industry. Hindi ko lang alam kung paano. Willing ako matuto kahit na kung mag-type ako, ganun. Since this is my first job, my BPO experience, sabi kong ganun. As agent, ganyan. Sabi ko, tingnan natin. Sana itong video na to maging start ng journey ko. Getting a new company, getting a new job, meeting new friends, and sharing kung anong magiging magandang mangyayari o kung may progress ba. So, at this moment, while waiting for calls from different companies na magre-reply dun sa mga emails ko, sa mga applications ko, ayun, mag-a-update na lang ako. And thank you so much. God bless.